Ng Justice Department ang mga kaso laban kay Pastor Apollo Kibuloy na naunang ibinasura ng kanilang prosecutor kabilang ang reklamong rape. At nakatutok live si Salima Refran. Salima. Alam mo, Vicky, kaugnay nga. Alam mo, natatawa ako talaga. Agad-agad. Nagsisimula pa lang tayo, tawang-tawa na ako. Kasi pag napapanood ko to, alam niyo kung bakit? Sino dito yung mga nakakaalala nung unang araw na lumitaw at nag-press con si Remulla, si Boying? Naalala nyo yon? Aurea Haway, maraming salamat sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na to, Aurea Haway. Thank you po. Naalala nyo yon? Yung unang live niya at ang binanatan niya ron ay si Tebes. Di ba? Okay. Sabi ko, grabe. Ha? Sa mga nakakaalala, comment lang nyo po naalala nyo. That time, sinasabi ko, nako, medyo duda ako sa paglabas ngayon ni Boying. Kasi yung paglabas ng yon, binakbakan agad si Tebes. Ang sinabi ko that time, isusunod na po ito. Baka ito ay pakawala ni Tambaluslos. Baka ito ay kakampi ni Tambaluslos. Baka ito ay kakampi ng administrasyon. Siyempre, sekretary yan. Pero nakakaano dyan, malamang-lamang yan, ang sabi ko, babakbakan nila si Kibuloy. O, eto na. Nagkatotoo, di ba? Sabi ko sa inyo binabakbakan si Kibuloy. Trabaho man niya o hindi trabaho, medyo nakakaduda. Bakit niya huhusgahan agad si Kibuloy? Ibig sabihin, case closed. Case closed agad. Tingnan natin Okay, maraming salamat sa Hara Lukman Abroad. Na nagtipo ng mga taga-suporta ni Pastor Apollo Kibuloy dito sa Thank you sa pag-sponsor ng live na to sa Hara Lukman Abroad. Liwasang Bonifacio sa Maynila. Sasalang na ang kaso laban kay Pastor Apollo Kibuloy at sa kanyang mga kasama. Kakasuhan. Yan ang sabi ko sa inyo, di ba? Tumama na naman tayo sa pool, sa banga. Sa pool. Yan. Kaya, yung paglutang ni Kibuloy na ito, ni Kibuloy, ni Boying, alam nyo, ito ang number one sa press con dati, di ba? Nanahimik lang yan. Kaya kailangan ito ng mga galit sa Duterte. Kailangan nalilito ako kay Kibuloy at kay Boying. Kailangan si Boying ng galit sa mga Duterte. Nang kumakalabang kay Kibuloy. Bakit? Number one sa press con yan si Boying. Nako, araw-araw. Dati, bantag. Tapos, naging Tebes. Araw-araw yon. Tapos, nagpalitan lang si Bantag, Tebes, Bantag, Tebes. Ngayon, meron na. Kibuloy na ngayon. May bagong apple of the eye ka na. Pahinga ka muna kay Bantag. Pahinga ka muna kay Tebes. Pahinga. Ayan. Back ulit. Tingnan mo. Kababalik sa sakit, meron siyang bagong project. Na ng patong-patong na kaso ng sexual abuse of a minor, other acts of child abuse at qualified human trafficking si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy at 5 iba pa. Ito'y matapos baliktarin ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang naunang pagbasura ng City Prosecutor of Davao sa reklamong rape na inihain ng isang menor de edad laban kay Kibuloy noong 2011. Pinag-aralan namin ng gusto at ang lumalabas talaga rito ay meron talagang kailangang panagutan si Pastor Apollo Kibuloy. Yun, case closed. Ang galing. Ang sipag ni Boying. Isipin mo, ilang taon, pati US 11 years, kinasuhan si Kibuloy, hindi pa rin napapatunayan. Si SOJ Boying Remulla, kababalik lang, pinag-aralan, at napatunayan na agad na kailangan may panagutan si Kibuloy. Ang galing. Ang galing. Case closed. Another story of case closed. Ayun. Alam mo, nakakabilib talaga to si Boying.
Hindi ko alam kung siya ay may sakit talaga o wala, pero napabalita na siya may sakit. Pero kung totoong siya ay talagang may sakit, isipin mo, may sakit ka na, kababalik mo lang, tapos Project Kibuloy na. Naku, ewan ko lang. Hindi naman natin na mapatunayan kung nagkasakit nga siya, pero malaki ang ugong niya na nagkasakit kasi it's very unusual mawawala si Boying. Oh. At yung tawag ng pangangailangan ng mga galit kay Duterte, kailangan ibalik si Boying kasi siya ang number 1 press con man. Yari ka, Kibuloy. Oh. Case closed. Napag-aralan. Tapos na. Ano pa antayin nyo? Babay na. Oh. Kulong na yan si Kibuloy. Grabe, no? Ay, nako. Ang galing. Talino talaga nito. Attorney ito eh. Attorney. Pero hinusgahan niya. Di ba? Yung mga kasama, ang affidavit mismo ng biktima, ang tumatayo doon sa lahat naman naging tanong sa kanya. Naglabas na rin ng Department of Justice ng ILBO o Immigration Lookout Bulletin Order at maghahain rin ng PHDO. Anong black operation, sabi ni Lito? Black operation. Pang maitim. O precautionary hold departure order kasabay ng pagsasampa ng mga kaso sa Davao para hindi makalabas ng bansa si Kibuloy. Hihilingin rin ng DOJ sa Korte Suprema na ilipat dito sa Maynila ang pagdinig sa mga kaso at magtatalaga ng special panel of prosecutors para sa pag-usig nito. May problema sa Davao. Mahirap pong magdemanda sa isang lugar na kung saan malakas ang kapangyarihan ng mga taong binabangga. Ayun. So parang pinagbintangan niya pa na nagkamali dati at si Kibuloy ay malaki sa Davao. So syempre, sino pa bang bobuelta dyan? Di, ibabalik na naman yan. Duterte. Alam na natin yung mga litanyang ganyan. Kasi napatunayan po na dismiss po yan sa Davao. Hindi nga umusad yan eh. No, ngayon napatunayan, meron na. Napag-aralan niya na. Then Davao. Then malakas daw si Kibuloy sa Davao. O sino pa ba yan? Di connected na naman sa Duterte. Napanood na natin yan eh, di ba? Oh. Kaya pinag-iinitan yan si Kibuloy dahil ikukonect po yan kay Duterte. Specifically, Sara Duterte. Pero pinahihina talaga nila yan kasi para si Duterte, si Tatay Digong o si Labaste, markahan ng kanilang dungisan ng kanilang pangalan in preparation for 2025 para humina ang Duterte. Ganyan po yan. So kaya nga kinokonek eh. Oh. 'Di ba sa pool naman lahat? Yung sinabi natin dati sa pool lahat. Oh. At mababangga at tatamaan. Paglilinaw ni Remulla, walang halong politika ang pagsasampa ng mga kaso laban kay Kibuloy. Itinuturing ko siyang isang kaibigan. Ngunit ito po yung trabaho na ginagampanan ko po. Ito ang problema kay Boying, ha? Ang sabi niya, tinuturing niyang si Kibuloy as kaibigan, pero ito'y trabaho niya at kailangan niyang gampanan. We! Di nga! We! Sinong binola mo? Uy! Kasi alam niyo kung bakit, ha? Kung kaibigan niyo si Kibuloy at kayo si Boying, of course, trabaho niyo yan eh. Gampanan niyo yung trabaho ninyo. Tama naman si Boying. Dali niyo sa korte. Huwag niyong pag-usapan sa mikropono. Sampahan nyo ng kaso. SOJ ka eh, Secretary of Justice ka eh. Ikaw ang leader ng DOJ eh. Kasuhan. Huwag niyong pagbintangan sa harap ng press con. Huwag niyong pagbintangan sa harap ng kamera. Huwag niyong siraan sa mikropono. Kaibigan ka, di ba? Anong klase kang kaibigan dinadala mo sa public trial? Kasi ako, kunwari, kaibigan ko si Kibuloy at alam ko may kasalanan siya at trabaho kang usigin siya, isusumbong ko sa pulis. Diba? O dadaling ko sa korte. Sila mag-usap ng korte. Bakit natin gagawin sa public trial? Kala ko kaibigan mo. Kung ikaw ba ay may anak na may kaso,
Kung ikaw ba may kapamilya, may kaso, dadakdakan mo ba sa press con? Oh, di dapat dali mo sa korte. Kung talaga may kasalanan, sa korte mo dalhin. Huwag sa press con. Tatandaan po natin, an accused is considered innocent until proven guilty. Di ba? Ako hindi ko pinagkatanggol si Kibuloy, ha. Binakbakan natin yan. Lagi ko inuulit sa inyo. Pero, alisin nyo yung trial by publicity. Eh, huwag nyong ipahiya sa camera. Dali nyo sa taong pwedeng manghusga. At sino yun? Korte. Diba? Sasabihin natin karapatan mo dahil SOJ ka, yes. Husgahan mo kung gusto mo, dalhin mo sa korte. Huwag mo sabihin sa camera, eh linalabas mo ngayon, binantag mo. Nilalabas mo ngayon, tinebes mo. Bakit? Napatunayan mo na eh. Case closed na. Hinusgahan mo na. Anong klase yan? Oh, Yamada Cherry, maraming salamat po sa kusang loob sa pag-sponsor ng live na to. Thank you, Yamada Cherry. Hindi, di po ba? Tayo naman ay nagiging fair. Hindi naman porket sabihin nyo pagkakaibigan, hindi nyo na dapat pahuli kung may kasalanan. Di ba? O halimbawa, may kaibigan kang isa. Halimbawa, may anak kang adik. Iladalin mo pa ba sa media? Halimbawa, may anak kang rapist. Dalin mo na sa kulungan. Isumbong mo sa pulis. Diretso mo. Ipapahiya mo pa eh. Huwag nyo ipinapahiya. Yan yung ayoko. Kaya kailangan, kasi ang tao, tatandaan po natin, ang tao ay kailangan sumalang sa due process. Ang nangyayari sa Pilipinas, hindi sa due process pinadadaan. Sa trial by publicity, yan po ang problema ko sa mga ganito. Huwag po nating sasabihin, ginagawa ko yung trabaho ko. Hindi po ganyan. Kung ginagawa nyo yung trabaho ninyo, at yan ay kaibigan ninyo, at yan ay mahal ninyo, at yan ay kapamilya ninyo, you apply yung responsibilidad mo with grace. Hindi, papahiyaan nyo pa. Eh, ganyan ang ginagawa. Kaya nga gusto lang patawag ni Ontiveros yan eh. Gusto lang ipahiya eh. Walang ganunan. Ulitin ko ha. Kung may kasalanan si Kibuloy, bitayin nyo kung gusto niyo. Kaya lang walang bitay. Kung ano yung sabi ng batas, anong sabi ng korte, i-apply nyo. Ang mangyayari sa atin, pahiyaan tayo sa media eh. Ngunit ito po yung trabaho na ginagampanan ko po. Bago ang muling pagbubukas ng kaso ay inungkat ng Senate Committee on Women and Children ang mga aligasyon laban sa pastor. Kaya sabi ng komite, Isa ka pa. Para kang talong. Yung kulay mo, parang talong. Isa ka pa. Ha? Ito, pinagre-resign kanina sa rally. Ha? Alam nyo po, gustong-gusto ko po yung rally kanina. Kasi, huwag niyong sasabihin, ito to be fair. Okay? Ontiveros, Boying, kung sino pa man dyan, huwag niyong sasabihin na huwag mag-rally si Kibuloy. Yes, I may disagree sa ibang prinsipyo ng rally, pero tatandaan natin, karapatan nila yon. Bakit? Hindi nyo dinala sa korte. Dinala nyo sa media. Naiintindihan? Yan din ang sinabi natin kay Bantag. We are consistent about this. Kahit kay Tebes, yan din ang sinasabi natin. Natural, papalag yung tao. Kasi sa media nyo binitbit. O di, dadalhin din niya sa media yan. Ano nangyari? Nag-rally. Huwag niyong sabihing mali yung rally. Kayo nanguna. Dinaan nyo sa ganyan eh. Tama tayo, di ba? Sinabi natin, tatahimik si Bantag, tatahimik si Tebes, pag tumahimik si Boying. Tumahimik. Nagkasakit kasi, di tumahimik sila, di ba? Pero pag binakbaka na naman yan si Bantag tsaka si Tebes sa media, natural, sasagot din yan. Tapos magagalit kayo pag sumagot. Titan nyo, ano kayo? Pikon? Ano yun? Supot? Hindi, di ba?
Tumahimik kayo, tatahimik. Ay, pag nag-ingay kayo, huwag kayong magalit kung magrarally. Isa ka pa eh. Pinapahiya mo lang si si Kibuloy eh. Kalaking tagumpay ito para sa bawat babaeng inalipusta at sinamantala ni Apollo Kibuloy. This is a welcome first step towards heeding the victim survivors' cry for justice, peace. Mananalo, hindi ka mananalo. Asa pa kayo, pati si Lenny daw tatakbo raw eh pagka senador. Yan ang umuugong na balita ngayon, tatakbo. Wala kayo, dilaw, wala na kayo. Tanggapin nyo na. Gumawa na lang kayo ng kultos. Ikaw, si Lenny, huwag ka nang tumakbo, Lenny. Sabagay, mas gusto ko yon para ilang paso ng Senado yon. Si Trillanes, gawa kayong kultos, sama nyo si Lamas. Aurea Haway, maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na to. Thank you, thank you. Peace and healing. Pero tuloy pa rin bukas. Grabe, napaka-ipokrita. Kanina, alam nyo sa rally, anong sigaw? Risa, resign. Yan ang sigaw dyan. Alam nyo, huwag nyo na pong iboto to si Risa. Sa bagay, kahit di natin sabihan ng taong bayan, hindi naman mananalo to. Sabi ko nga pwede ba magpa-approve kayo ng batas na pagsamahin ng boto ng dilaw at pula? Kasi hindi na. Pagsamahin mo yung boto niyan si Tambaluslos tsaka si Risa Ontiveros sa 2028, hindi aabot sa kalahati ng boto ni Sara. Huwag na kayong umasa, Risa. Sasaktan lang kayo. Sasaktan. Sa bagay, kikita ka rin eh. Siyempre, maraming magdo-donate para sa campaign eh. Di ba? May matitira, di pwede mo itago, di ba? Hindi. Pwede, di naman kita pinagbibintangan, pero posibleng kumita ka doon, di ba? Posible, di ba? Ay, ang pera nga naman. This is a welcome first step towards heeding the victim survivors' cry for justice, peace, and healing. Sino ka ba? Hindi, Ontiveros, sino ka ba? Bakit yung sigaw ng sa'yo magsusumbong? Di ba? Ba't hindi sa korte? Epal ka lang. Basa. Cry for justice, peace, and healing. Pero tuloy pa rin bukas ang pagdinig nila rito at handa raw i-cite in contempt at ipaaresto si Kibuloy kung hindi dadalo. Sige, pakulong nyo na. Mag-alsa na taong bayan. Vicky, kasama dun sa mga nagsalita sa programa yung mismong legal counsel ni Kibuloy at narito ang kanyang pahayag. He is assuaged by the balm of a clean conscience na lahat itong mga paratang na ito ay mga kasinungalingan lamang at darating ang panahon na lahat ng kasinungalingan ay maglalaho. Dagdag pa ni Atty. Topacio ay handa raw harapin ni Pastor Kibuloy ang lahat ng kaso laban sa kanya. Samantala, patapos ang programa dito sa Liwasang Bonifacio. Yan muna. Kaso ewan ko kung aaten, no? Kung aaten si Kibuloy bukas ng hearing, pero I doubt sabi niya sa korte tayo magkita-kita Takot sa korte. Yan po yung sinabi ng mga abogado kanina. 3 abogado po ang nag-speech kanina. Si Atty. Topacio, si Atty. Sal, at saka si Atty. Roque. Duwag daw ito. Duwag to si Risa. Hindi ikaw si Risa po, si Risa duwag. Alam mo bakit? Wala naman daw kasi silang hawak na ebidensyang talaga. Kaya tingnan natin ang tapang ni Risa. Pati na rin si Boying. Sampahan nyo na ng kaso. Tapos tahimik na kayo Ganyan, Victoria Court na kayo. Tahimik na kayo. Tapos kaso na humusga. Total, wala namang kayong karapatan humusga. Yan din na sinabi ng mga abogado kanina. Wala kayong karapatan, wala kayong kapangyarihan para humusga. Dalhin sa korte, manahimik kayo. Kaya lang, siyempre, mag-i-eleksyon,
So, in aid of election yung ginagawa ninyo. Oh. Paano lang, paek-ek. Di ba? Ang galing-galing ni ano. Di ba? Tapang-tapangan. Oh. Takot naman isampa sa korte. Bakit? Mapapahiya rin sila eh. Hindi na sila makakapag-grandstanding, hindi na makaka-press con si Boying, mapapahiya pa. Magmumukha talaga silang tanga doon. Oh. Ayan yung sinabi ng mga abogado, which I agree. Di ba? Diba? Ang galing-galing ni Boying, nahusgahan niya na agad. Di ba?